Good evening uli lahat, mga kapatid. Kung nakita nyo yung Bible sharing sa ngayon, so please, I hope na prepare kayo ng mga verses na dapat natin i-share at i-share para magbigay din ng encouragement sa lahat. Okay? Tayo ay nag-aaral sa salita ng Panginoon, so lahat tayo ay ma-encourage din sa mga salita. Okay, let's hindi ko lang kayo i-mute, pero mata ko magdala ko yung maingay. Let's pray. Lord, salamat ulit sa gabi ito, salamat sa iyong patnubay, salamat sa iyong ibig na sa amin at salamat sa iyong presensya na sa amin lagi. Ikaw nga ning gabay saan kami nakita, sa trabaho, o sa mga bata o kahit ano pa na kami ginagawa araw-araw at alam na ikaw ang nandyan, tumitingin, kumagabay sa amin at nagbigay ng protection ang aming ginagawa. Salamat Lord, ikaw ay dahil nandiyan, dapat ka namin papuri at dapat kami salamatan. Talagang Diyos ng buhay. At come together tonight to surrender our lives to you. Tingin kami ng kapatawaran sa mga kasalanan, sa mga bagay na nagawa namin na hindi ayon sa iyong kalooban. We will humbly come to you, ask forgiveness, ask for cleansing, worthy of fellowship, worthy of encouragement bawat isa. I believe that the word is alive. Encouragement at ilaw ng aming katalakbay. You have all the honor, you have all the glory at natin sa ating Jesus. Amen. Okay, gusto kong isahan, may dalawa kong verses na i-share. Nabasa ko rin ito aking daily devotion sa week. Ang una is tungkol sa buhay natin. No? Ang ating pagbubukas. Alam natin na ang Biblia ay nagsasabi lahat ng bagay. No? Lahat ng bagay na dapat natin gawin at lahat ng bagay na hindi natin gagawin. No? Yung sinasabi sa the do's and the don'ts. Yung gagawin at hindi gagawin. At makikita natin karamihan sa Old Testament, particularly sa Old Law of Moses, ang tinatawag ini. No? And then, you shall serve Him and hold fast. Hold fast din, ibig sabihin, nakakapit tayo palagi. So, anuman ang mga pangyayari sa buhay natin, anuman ang ating hinaharap araw-araw, kailangan naka-hold fast tayo sa Panginoon. Kaya nga isa din ito sa mga bagay na lately, pag mag-post ako sa ating Zoom meeting na reminders, dahil minsan nalulungkot ako, minsan ilan lang tayo dito, 8, 5, 6, no? And hindi katulad dati, na punong-puno, mas 2 page pa nga itong sa ating computer. And then, ayun, ang natin, dahil naka-lockdown. Well, praise the Lord, dahil hindi na tayo naka-lockdown ngayon, pero hindi natin kalimutan ng ating 2024. Lagi ko sinasabi, maintindihan natin ang mga may trabaho. Kaya hindi natin maano yun dahil unfortunately, part din sa buhay natin yun. Kailangan din natin. Pero lagi ko ina-advise, lagi ko in-encourage sa lahat na we can talk boldly sa ating employer na maging free tayo, but then in a way, ang ating employer ang masusunod at we have to obey. But importante na lagi tayo sa meeting dahil ang pag-limit ng bawat isa ang fellowship natin ay sa nabigyan ng encouragement. Sabi niya, serve Him and hold fast to Him.
Him, obey His voice. Ano bang voice, ano bang tinig ng Panginoon? Ang tinig ng Panginoon na tayo magmamahalan, tayo magkakaisa, kaya ating mga ginagawa at siya ating papurihan. And then, encouragement to one another. Paano tayo makapag-encourage kung tayo lalayo sa pagtitipog-tipog? No, that's very important. Kahit sa aming, yung tulad ng na-share din ni Melody, sa namin sa eBay, important yung fellowship among the believers. No, dahil doon mag-encourage tayo ng bawat isa. And also, isa pang verse na nagbibigay din ng encouragement at parang part din ng discipline sa buhay natin Kristiyano ay sa kawikaan. Proverbs 19:20. Proverbs 19, verse 20. Ang sabi niya dito, listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Okay? So, pakinggan natin anong sabi niya nung ibig sabihin ng advice dito. Instruction. Ang salita ng Panginoon. Ito yung instruction natin sa buhay natin Kristiyano. And we have to listen to advice, accept instruction. Ang ibig sabihin, accept instruction. So, masakit o hindi. Dahil siyempre, ang Biblia nagsasabi ng totoo. May mabasa natin sa Biblia na parang tinutumpok sa atin. No? Tatanggapin natin yun. Bakit? Dahil yun ay para sa ating spiritual growth. Okay? Lesson para sa atin. In fact, anong sabi ni Paul sa sulat niya kay Timothy? Anong Biblia is God breath, useful for instruction, correction, no? And training into righteousness. So, para sa atin yun. Kaya pag binabasa nito sa salita ng Panginoon, kaya sabi niya, accept instruction that you may gain wisdom in the future. Para din sa ating buhay bukas. Okay? At alam natin, lagi sinasabi din na hindi natin alam ang bukas natin, but then God knows. And anong gagawin natin? Is we have to rely ourselves to God, listen and the advice and accept instruction para magkaroon tayo ng karunungan in the future. At yun ang nagagamit natin sa ating buhay. At isa ditong, ito lagi ko rin ini-encourage ang bawat isa. Okay? Kahit sa lesson din namin sa AB, it's not only the work of the pastor, it's not only the work of the leaders na mag-encourage ang bawat isa o mag-share ng gospel. It's responsibility. Once you accepted Jesus, once nagiging Kristiyano ka, and then you have also that responsibility. And that responsibility ay sasabihin natin, i-share natin ang lahat ng katotohanan na nasa Biblia. Okay? So, I hope and I believe, sinasabi ko na meron na kayong mga verses na may share, sabi ko na mag-relate ka ng mga verses, dahil isa din yun sa magbigay ng encouragement ng bawat isa, mag-remind ng bawat isa para tayo ay lalago at lalago spiritually. Lalago tayo sa ating buhay as a church, as a family. Pinag-importante na we will also lalago din tayo sa ating personal na buhay spiritually. Okay? So, sinong ready? Sinong gusto mag-share? Isang bagay din ito sa ating meeting. In fact, meron tayong Bible study, meron tayong Bible sharing. Dahil isang way din ito na makapagsalita tayo, makapag-share din. Especially sa ating Sunday worship ngayon, limited na yung magsasalita dahil nga sa sitwasyon. No? And then sometimes, hindi tayo makapagsalita doon, hindi tayo na-assign. So this time is our way to talk, to share our testimonies of how God works in our life. So, I hope na. So, kaya i-encourage ko ang bawat isa makapag-share, makapagsalita. This is already panahon na natin ito. Okay. Ako po. Sige, Lupa. Yung, na-share ko na po ito nung Monday. Monday ba yun? Prayer meeting. Yung sa Joshua 1 verse 9.
binasa ko, sandali lang, makakita ko na tayo. Binasa ko po yung Diyos ko na, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you be. Kasi, na-share ko na po to kasi nung last week, in fact hanggang ngayon, parang I feel depressed for so many reasons na hindi ko ma-explain kung bakit. So, pag nagdadasal na ako, sabi ko, please, Lord, help me, lift me up to overcome everything. So, naalala ko lagi yung verse na yon, yung sa Joshua 1:9. Narinig ko kasi yung sa isang commentator. Kasi yung situation natin na minsan meron tayong problema, kasama sa buhay natin yung hindi na maiiwasan. Pero pag minsan nade-depress tayo, parang yung faith ko nagwe-wave, ganyan, nawawala ba? Pero kasama pala yun sa buhay natin. Basta, we have to believe Him and trust Him. Kasi dun sa prayers natin, yung napag-aralan ko lang, narinig ko lang na pero parang, yung sa prayers, no matter how heavy ang request natin kay Lord, nadidinig niya yun. Pero, parang, but we have to learn also to free our heart from sins. Because I have to be patient. Dahil sa lahat naman ng prayer request natin, may sagot. Kaya lang talaga dapat tayo, yung mag-antay tayo kung kailan talaga dapat sasagutin. Kasi sometimes pinag-aantay tayo kasi para tayo mag-reflect din tayo nung ano ba yung ginagawa natin. Kasi baka request na tayo ng request ng prayer, pero we continue committing sins naman, hindi tayo nag-free. And then yung prayer natin, kailangan talagang hindi tayo hihinto. We have to pray and pray. Kasi pinag-aantay niya tayo just para maging strong din yung faith natin sa Kanya sa pag-hub. Parang yun po yung interpretation ko dito sa Joshua 1:9. Parang yung sa depression ba. Yun po. Okay. Tama. Totoo yun. We have to be constant in our prayer and constant din sa buhay natin spiritually. Okay. Salamat Lutang. Sir Bang. Ako do. Ako. Share ko lang dito sa Nangangaral chapter 12 verse 13. Nangangaral chapter 12 verse 13. Sabi nga dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulo ng tao, hanggang 14 pala, ng tao, lahat ng gawain natin, ayan man o lihim, mabuti o masama ay susulit natin sa Diyos. Na yun nga na sabi, matakot tayo sa Diyos, na sundin natin ang kanyang utos, na kahit ano naman ang dumadating na sa katulad ng sinabi ni Lota na pagsubok o problema ay dapat talaga isa sa buhay din natin yung sinasabi na iibigan. Minsan nga talagang minsan napapagod tayo ang katawan lupan, pero may obligasyon tayo sa Panginoon na dapat sasabuhin natin, susundin natin siya dahil yun ang pinagagawa niya sa atin. Dahil ang Panginoon, binigyan niya tayo ng halimbawa na hindi lang naman siya, nung sa katawan-tao siya, hindi lang naman pagod nung bumaba siya dito sa mundo, hindi lang naman din pagod, kundi buhay ang kapalit. Yung namatay siya sa krus, yung pinako siya sa krus na ayaw minsan na konting pagod lang ng ating katawan lupa, konting problema, yun nga, sabi pa rin na hindi pa dumadaan na kami yung tuloy sa pakikibakan nyo dito sa mundo, sa mga pagsubok problema ay sumusuko na nga minsan tayo. Ang tao minsan yan mabilis madapa. Kanya nga nandito tayo palaging
lagatin tayo ng Bible study para ang ating pananampalataya ay maging matibay na nagsisharing tayo bawat isa para ang ating faith ay maging matibay, madagdagan na kahit anumang bagyo, unos ang dumating ay hindi tayo mabubunod, hindi tayo matitibag. Kanya, pasalamat pa rin ako sa Panginoon na nakakadalo pa rin ng Wednesday at Thursday na wala nang hindi nga ako hindi pa ako nakakatin ng Sunday, pero salamat pa rin ako sa Panginoon dahil nadadagdagan pa rin ang aking kaalaman na sa kanya na para maging strong, na commission niya rin nadadapa, pero salamat sa kanya, sa Biblia, nakakabangon pa rin dahil sa salita niya, sa pag-alala na yun niya, sabi nga, huwag kang matakot na alam lang natin na andyan ang Panginoon na handa tayong tulungan basta tumawag lang tayo dahil sa kanya. At kumapit sa kanya purihin ang Panginoon. Ay, sa akin, Romans 15 verse 5. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind. Encourage each other that Christ Jesus had. This verse talks about God's passions and unity. It couldn't be denied. Sa mundong ito ay nakabalot ng mga konflikto. At ang konflikto, yun ang malakas na paghihiwalay ng kapangyarihan ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, humiwalay tayo sa Panginoong Hesus. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon dahil nandyan siya. At siya ang nag-connect sa atin ngayon, sa buhay natin ngayon as a Christian. Pinatawad tayo sa ating kasalanan at binigyan tayo ng pag-asa sa Panginoon. Buhay na walang hanggan. Kailangan nating manatiling let us live life that cultivates unity para mayroon tayong patutunguhan. Dahil kung wala tayong unity, hindi tayo magkaisa sa salita ng Panginoon. Ang Panginoon, God will fill us the Spirit. That empower us day by day sa ating buhay. At sa pamagitan niya, na kailangan din mag-meditate sa kanyang salita at basahin natin ang Biblia. Dahil nabasa ko rin ito sa Proverbs 19 verse 16. He who keeps the commandments keep his soul, that he who is careless of his ways will die. So maraming paraan na bigla tayong kunin ng Panginoon na hindi natin namin ang buhay natin. Dahil sinabi na life is so short, na habang nandito tayo sa mundo, Panginoon lang natin ng ating gabay sa buhay natin. Yun lang. Okay? Yun. Lalo di ba kaya nilapang microphone mo? Kami na pang gusto mong salita. Nalosa Yeah. Okay, go baby. ang microphone dahil hindi ko alam kung bakit nag-aano siya. Gusto ko na sanang i-follow pagkat yung sinabi ni Tito Dodo doon about sa sa fellowship. Yung sa aralan namin is about sa church. So, nandun na lahat. Napaka-rich. Sobrang na-enjoy ko po yung mga books na binabasa namin. And gusto ko pong i-share itong Hebrews 10, which is usually din itong tinapanggit ni Tita
umabot sa fellowship. Hebrews 10:19 to 25. 19 to 25. Therefore, brothers, since we had confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Yung day, nakalagay capital, kasi that is yung pinag-uusapan niyo po kanina, na palapit na. At napaka-encouraging po ng verses na to kasi po, nandun talaga yung paulit-ulit na sasabihin ng Panginoon kung gaano ka-importante yung fellowship at yung pagpunta ng church. We are grateful kasi may bago po tayong building, pero huwag po nating kalimutan na hindi yung building ang importante doon, kundi yung living organism, which is tayo po yun. So kahit maganda yung place, pero yung mga nandun sa loob, hindi buhay, hindi siya yung kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Kasi doon po sa inaaral nga po namin sa eBay, napaka-importante na yung sa loob ng church, yung pagsasama ng bawat believers, nandun talaga yung passion nila sa pagpunta kasi binibigyan nila ng importansya. Hindi ay yung fellowship, kundi wow, haharap ka sa Panginoon kasama ng ibang believers. Parang, yun nga po, I think yung kagawian po natin na mali dumating is a bad habit. We're not giving respect to God. And the reason why it's important din na maaga dumating is, one is, yun nga, yung sa Panginoon, pinapakita mo, importante siya. Well, obviously, yung mga magaling sa work, yung mga nalate dahil sa work, ano naman na po yun? Naintindihan na po yun ng Panginoon. Pero yung mga morning services, pwede nilang nagiging dahilan nila, maaga, mahirap gumising, ganyan. Tayo po kasi hapon eh. So parang wala yung excuse po natin yun. At yung pagpunta po ng maaga, it's time as well to have fellowship with others. Ang pangit kasi yung darating ka ng late, alis ka ng maaga, wala kang nakausap, parang walang bonding. Kasi sa isang katawan ng Panginoon, na dapat nandun talaga yung unity, nandun yung relationship, nandun yung pamilya. Mararamdaman po yun kapag yung, sabi nga po sa verse, that we need to encourage each other. And we keep saying that. Yung pagkakaroon po ng Zoom, I think yung pagbabayad ni Tito Monte sa Zoom is worth it. Kasi parang okay, Satan is parang pinipigilan tayong mag-meet, pero God can always give us way, which is God give us wisdom how to use yung Zoom. Sobrang daling mag-open ng Zoom. Sobrang daling. Pero kahit yun, parang nahihirapan po tayo. And it's so important talaga na sa loob ng church, nandun yung mabigyan natin ng importansya. Yung salita ng Panginoon, yung makarinig, yung makasama yung mga kapatiran. Alam niyo po yung desire, yung gusto niyo na makasama yung ibang kapatiran. Hindi yung, kasi ang isang Christian hindi pwedeng mabuhay na mag-isa eh.
hindi mo pwedeng sarilinin din yung mga problema mo, dapat i-share mo kasi nandyan yung mga kapatiran na pwede mong na dapat mong pagkatiwalaan na pwede mo silang maasahan, na pwede kang tulungan. Hindi man yung material na bagay, kung hindi man wala mang available na makapagbigay materially, pero yung nandun yung salita ng Panginoon na i-offer nila sa'yo, na i-encourage ka. So I think yung maging open din tayo is napaka-importante. Kasi ang bonding din, hindi kailangan yung bonding magkakasama kayo, that's it. Kasi kailangan pag nagkakasama, magkakapatiran, nandun yung motivated, yung intentional. Hindi yung mga chikahan lang, chismis dito, nood ka dito, ganyan. I think something na more spiritual, yung nag-i-encourage ka, alam mo yung katabi mo, may problema, kakausapin mo. Hindi yung banding lang na enjoy, which is okay naman, pero I think mas ano po yung talagang mas spiritual is more important para hindi masayang yung oras. We need to be wise how to use yung time na banding ng family ng Panginoon. Ako. Hindi ko nababasahin yung aking magandang gabi po sa akin. Yung aking verse kasi yun yung verse ni Melody. Ewan ko bakit ka parehas. Dagdagan mo na lang. Kasi natuwa ako yung Wednesday na sabi ng dami-dami nyo daw na nag-join at kaming mag-asawa lang ang wala. Din wala. Effective pala yung message ni Pastor doon sa WhatsApp. Naisip ko din itong verse na ito dito sa Hebrews 10 na binasa ni Melody. Na kailangan talaga natin yung fellowship na magkakapatid. Ngayon na nagkakaroon tayo ng maraming cases sa COVID, meron na namang may fear na naman na hindi tayo pwedeng magkasama-sama sa isang building. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dito sa Zoom na kahit na hindi tayo magkakasama personally, nagkikita-kita tayo through internet. Kaya dahil nga kailangan din natin ng encouragement. Dahil ngayon din kay Ate Lota kanina, nasabi niya na nadidepress siya. Kailangan natin talaga ng mga kapatiran. Kailangan natin ng encouragement. Dito sa verse 24, sabi na, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Kailangan nating i-encourage ang bawat isa. Paano natin ma-encourage ang isang kapatiran kung hindi tayo nakiki-join? Hindi tayo sumasama, hindi tayo nakikipag-usap sa kanila. Lalo silang madidepress dahil nakikita nila na magkakasama tayo. Yun nga din sabi ni Melody kanina na pumupunta ng late, umaalis ng maaga. Kailangan talaga natin ng bonding. Kailangan natin mag-usap-usap na magkakapatid. Dahil hindi lang yung pagpunta natin doon sa building, hindi lang yun para sa Panginoon. Kundi kailangan din yun para sa bawat isa na hindi paano natin masasabi na kilala natin ang kapatid kung hindi natin sila nakakausap. Sabihin natin na they are Christians pero hindi natin alam ang buhay nila, hindi natin nakakaband sila. Kaya kailangan talaga natin dito not neglecting to meet together. At kausapin natin sila, kumustahin natin sila. Hindi yung tapos tatalikod na.
kailangan natin ah, magkaroon talaga ng pag-uusap dahil kailangan ng bawat isa. Hindi hindi natin nakikita sa labas ng kanilang mukha na meron silang dinadamdam, meron silang mga problema kung hindi natin sila tatanungin. Dahil ang isang tao na may mga problema, okay, yung iba nagsasabi, laki ng problema ko, ganito. Pero meron din iba na hindi nagsasalita, yung nasa loob lang nila, ayaw nilang i-share. Paano natin malalaman, paano natin ipag-pray ang kapatid kung hindi natin sila kakausap? Kaya, ito rin yung aking dagdag dun sa sharing ni Melody dahil kailangan natin ito hanggang sa dadating ang araw na dadating ang Panginoon. Kailangan natin magkaroon ng fellowship. At din nga, sabi nga ni Ate Laura kanina na pray din na tayo ng pray pero patuloy pa rin naman tayo nagkakasala. Dahil sabi nga din dito sa na ang dugo ni Jesus ang nag-save sa atin na yung curtain ay nawala na dahil nga sa ginawa niyang sakripisyo. Anong gagawin natin na let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Yun, kailangan natin talagang humingi magpalinis sa Panginoon. Magpalinis tayo sa Panginoon dahil hindi natin kaya. Hindi rin nakikita ng iba ang ating nasa puso. Hindi nakikita ng iba kung ano talaga nasa isip natin. Pero ang Panginoon nakikita niya. Kaya kailangan natin magkakapatid ang fellowship. Hindi yung babaliwaliin nga lang na hindi ako aatin dahil pagod ako. Hindi ako aatin dahil may pupuntahan akong festa. Mas importante ang fellowship na ng mga magkakapatid, lalo na kung pinag-uusapan ay ang Panginoon. Ako, Pastor, sa Kawikaan 7, verse 1 and 2. Kawikaan, chapter 7, verse 1 and 2. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Tulo ko'y pahalagahan parang mahal mong pananaw. Itong verse na to ay napakaganda dahil sabi nga niya, turo ko'y pahalagahan parang mahal mong pananaw. Ako, pagising ko sa umaga, noon, yung kalendaryo natin halos hindi ko hinahawakan na inaabot ng 1 year yata, 3 lang ang natanggal. But now, umaga, basta bago ko pagising ko sa umaga, yun na agad ang tinitingnan ko. Hindi ko man maintindihan sa Italiano, pero kinukuha ko yung Bible ko kaya cellphone ko kung ano ibig sabihin. And bukod doon, yun nga, yung mag-pray ka muna sa umaga na dati hindi ko ginagawa. Sa tulong ng Panginoon sa kanyang Biblia, sa banal na aklat, ay nadagdagan yung aking kaalaman. At bukod doon, sinabi nga ni Melody na meron kang passion, yung pagmamahal mo, yung respeto mo sa salita ng Diyos. Yun nga. Alam mo ba yung dati time na ang Biblia nandyan lang siya, kung patungan ko siya ng anumang bagay, cellphone, ballpen, o anumang libro, pinapatungan ko itong Bible na ito ng kung ano-ano, na parang wala akong respect sa salita ng Diyos. Pero mabuot nung nababasa ko na siya, yun nga, na nanunod na sa aking
puso, sa isip, na igalang mo na ang salita ay Diyos. At ito nga ang salita niya ay Diyos nga na dapat mong irespeto. Kaya siya, nakalagay siya dito sa special na lalagyan ko, nandito lang siya sa ibabaw. At alam mo yun, yung parang bago ko siya buksan, magbasa ako, gusto ko yung isip ko, yung bang nakakain na ako, yung parang hindi ka na may istorbo ba, yung bang press ka na nakaupo na nagbabasa, yung para andyan na may inumin na ako dyan, may ano na ako lahat dyan, na para hindi na ako may istorbo yung pag nagbabasa ako. Kasi minsan pag nagbabasa ka na, andun na yung feelings mo na parang nasasabi ka habang tumatagal yung binabasa mo, yung ibig niya sabihin. Gusto mo na siyang tapusin, parang gano'n. Na, kaya ako pag nagbasa ako ng Bible, gusto ko yung talagang, yung wala ka ng, yung wala ka ng gagawin, yung nakaupo ka talaga na siya lang talaga ang gagawin. O magse-cellphone, okay, magse-cellphone. Unahin ko mag-cellphone bago ko maupo talaga na itututok ko yung pagbabasa ng Bible. Tsaka yun nga, sabi yung pag-fellowship natin, minsan nga pag di nakapanghihinayang talaga, mamimiss mo. Katulad nung Miyerkules, kung wala ako doon, hindi ko nakita si Brother Gerald, hindi ako na-bless dahil ang ganda nung kanyang meditation nung Miyerkules. Napakaganda talaga. Na-bless talaga ako. Tsaka yun nga, yung sabi ni Sister Eileen na dapat talaga on time sa church, sa ganito rin na i-respect yung oras natin kasi hindi naman palagi ito how many minutes lang o hours, ilang oras lang. Tsaka isang beses o 2 beses, 3 beses sa isang linggo. Tsaka yun naman, nakakasanayan natin. Hindi yung, kasi pag nakasanayan mga late, lagi kang late talaga. Nag-ahabol ka lagi. And bukod doon, ang masarap, yung banding pagkatapos ng worship, mag-usap, magkwentuhan. Kasi minsan, mayroong blessing, nakaka-bless, nakakwentuhan ka. Sasabihin sa'yo, brother, alam mo, meron akong natanggap na blessing dito nakaraang araw. Natanggap ako sa trabaho. Salamat sa pagtitry nyo. And then, meron din may problema. Masyeshiran mo siya. O kaya may magtatanong ng verses, may mga... Alam mo yung dati, ako mabarkada talaga ako. Marami akong barkada na nag-aaya sa akin. Pero sa ngayon talagang inano ko na mas gusto kong barkada ang mga Christian. Mas masarap silang kasama. Kontento. Dati nga, meron kaming kapi sa umaga nila, Brother Jerry. Ewan ko bakit nawala sa sentro. Kakapi kami, kwentuhan kami about God, yung mga blessing, yun, ang sarap ng banding yung kwentuhan na hindi makamundo, hindi bastos, hindi yung mga usapan, tawanan. Hindi katulad sa worldly na mga barkada, mapipil mo talaga na hindi ka masaya na ngayon dahil iba na yung usapan, worldly, tapos may mga green jokes, alam mo yon, kaya mas masarap kasama ang Christian, kahit babae siya o lalaki, mas masarap silang kausap. Kaya sana panatilihin natin yung gano'n na every Sunday kahit dito nga sa Zoom, sino ba nagsasara? Kami nagsasara dito, kami nila Sister Minnie, na Pastor Dudo, talagang siya, si Ate Norma nga, napasupo siya talaga nung nakaraan, mag-11 na talagang hindi siya makaalis na pag pinatay niya yun, wala na kami banding. Mag-aalas 12, kuya. Mag-aalas 12. Ang iba na. Kaya masaya, di ba? Yung banding, kahit dito sa Zoom. Sana nga, yun nga, buksan din yung camera, yung mga kasi minsan na magkita-kita. Kahit nakatutulad ni Brother Gerald, nakita ko noong Miyerkules, pumayat sa trabaho, pumayat siya. Pero yung kanyang pananalita bilang pagbibigay ng blessing sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang ganda. Yun lang. Amen.
na lang daw, wala na. Basahin ko mo rito. Ako sa Isaiah, ay, hindi mo na naman. Nagkaan mo na yun. Okay na. Sino ba mauna? Ikaw. Ikaw na. Ako muna? Okay. ABC. Dito muna sa Isaiah 41, 13. 13. Ako po si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang magsabing huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Ito ay nangyari sa akin po. Kaya ito ay na-share ko dahil isang araw kasi may nasabay ako nung pumunta ako doon sa bilang bahay. Sabi nga kung saan ako pupunta, sabi ko punta ako sa kabilang bahay, maglilinis. Kaya man nagsabi sa akin, yung kasama ko na, sabi, hindi ka ba ating nakapagod? Sabi niya. Kaya sabi ko naman, itong bahay na ito kasi ako, binigay sa akin, ito hiningi ko to sa Panginoon, sabi ko. Kaya binigay niya to sa akin, kaya hindi ako dapat ako na magreklamo. Sabi ko sa kanya, dahil sabi ko, kung binigay ng Panginoon sa'yo, pag hiniling mo at binigay ng Panginoon sa'yo, kailangan mamahalin mo. Huwag kang magreklamo na ako ay pagod, sabi ko sa kanya. Naano ko yung sa buhay namin sa Panginoon kasi, kung magreklamo ka, nalala ko yung nalala ko nung nakaraang Miraculous ba yung kay Brother Ronald, kay Marta at kay Maria, na yun ang naisip ko nga ng 2 linggo ko na yan, naisip ko na dahil pareho sila nagsuserve na sa Panginoon, pero si Marta ay nagreklamo siya, kaya doon siya nagkaroon ng kasalanan sa Panginoon, nagkasala dahil siya nagreklamo. Dahil kung naglingkod siya sa Panginoon, dapat huwag ka magreklamo. Kaya ganun din sa buhay natin na kung ano ang ibinihingi mo sa Panginoon at binigay, kailangan mahalin mo para hindi ka magkasala. Hindi mo masisi ang Panginoon dahil kagustuhan mo dun. Kaya nabasa ko dito sa may Kawikaan 20:10, kung hindi ka matatagkal sa panahon ng kahirapan ay mamulubang wala kang lakas. Kaya ang lakas natin kasi nga na pinaniwalaan natin ay Panginoon dahil siya ang nagbibigay lakas sa ating buhay. Kaya nalala ko yung Miraculous, yung kay Brother Gerald na sabi nito, Gerald. Kaya ako din, ako doon na maganda dahil yun nga yung sinabi niya na kailangan kahit pagpugod tayo, halimbawa rin yung nananalig ka sa Panginoon, gusto mo sumunod sa Panginoon, na kahit ka nagpapagod, kailangan pagpatuloy mo ang paglakad sa Panginoon. Dahil kung, ay sabi nga niya na, kahit mabagal, yung katulad sa nabasa niya sa share sa atin yung Miraculous na, kahit mabagal, yung yung sa isang athletes na kahit dahan-dahan, at pero kung ka sa Panginoon, kaya ganun din tayo, na kahit tayo medyo nahihirapan, sabihin na lang natin nahihirapan tayo sa anumang bagay, ay kailangan pagpatuloy natin yun hanggang matanggap natin ang yung katulad, yung corona, yung parang katulad na yan, yung sa bahay na ako'y nag-aalala dahil sabi ko, kakukulangan ako ng panggastos, ganyan. Pero sa dahan-dahan yung binigay ng Panginoon. Kaya kahit pa paano yung sinasabi na dahan-dahan, mahirapan ka dahan-dahan, pero makamit mo naman ang hinihiling mo. Kaya ganun din tayo sa Panginoon na kahit nahihirapan tayo sa pagsunod sa Panginoon, dahil tayo tao lamang, may nabubuhay tayo sa laman, hindi na mangyari na hindi tayo manghihina. Pero dahil sa salita niya, nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya papakita natin na ang Panginoon yung ating sinasamba ay talagang buhay at nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. Na buhay lalo na sa buhay
banal na salita. Ito ang nagpapalakas sa atin. Kaya kahit sabihin natin na ang salita ng Panginoon, nanghihina tayo, pag makasal tayo ng bibigya, manubalik ang ating lakas. Kaya ako nagpapasalamat na lagi ko sinasabi na yung hiling ko, yung kalakasan dahil simple sa buhay sa physical na buhay ay nakakaedad na, nanghihina na rin ang katawan, pero yung buhay spiritual ko ay lagi kong iniisip yung pangako ng Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinigyan tayo sa mga pastor na tuturo sa atin, nabibigyan tayo ng kainuman kung paano natin masunod ang salita ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Next, Episo 8. Dahil sa kagadahang loob ng Diyos ay niligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. Alam na natin na tayong mga sumusunod kay Kristo, ng mananampalataya kay Kristo. Alam natin na wala na tayong dapat arahanin pa dahil tayo po ay ligtas na. Natanggap na po natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ito pong kaligtasan ay isa pong regalo ng Diyos sa atin. Yung pagsunod ng kanyang mga kautusan ay siyang daan upang makamit natin ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Kaya hindi lang nagtapos doon yung pagiging mananampalataya natin. Tulad ng nabanggit kanina sa intro na yung responsibility ng bawat Kristiyano, mananampalataya, meron pala tayong responsibilidad na ibahagi sa kapwa, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakilala ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon ay magkaisa tayo. Ang gusto ng Panginoon ay lahat ay maililigtas. Ciao a tutti. Ciao. Dandahan lang dahil pa kamatisin. Sabi ko, katulad kay Aileen, pariwas lang ni Melody. Ako naman, pareho kami ni Tata. Naagawan ako ni Tata. Pero okay lang yung continuous ko ni Tata. Continuous ko yung sa kanya yung Ephesians 2:8. That you are saved by grace, not by good works. Dahil, i-explain ko lang, dahil lahat naman tayo galing sa Catholic. Ano ba, nung tayo na sa Catholic, parang baliwala sa ating kasalanan, walang conviction. Ngayon, dahil niligtas tayo ng Panginoon, nandito na sa atin ang conviction to do of good works. Ngayon ang sabi dito sa chapter 9, sa chapter 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. Kasi nga, hindi tayo naligtas dahil sa ating mabuting gawa. Niligtas tayo ng Panginoon para gumawa ng mabuti. Dahil nga sa books of Romans chapter 9, noong sinabi ng Panginoon kay Sarah na for the next year, ikaw ay magkaroon ng anak. Nung panahon na yun, hindi pa pinanganak si Isaac. Hindi pa sa mawa ng mabuti o masama. Pero, pinili na siya ng Panginoon para ipagpatuloy may purpose ang Panginoon. Ngayon, di ba ang sabi ng Panginoon, tayo niligtas ng Panginoon dahil ayon sa kanyang habag. Hindi sa ating kalooban, kundi
ayon sa kanyang habag. Kaya tayo, ni-created, niligtasan ng Panginoon para gumawa ng mabuti. Di ba ang sabi ng Panginoon, continue to work of your salvation with flame word. Kaya sa atin ngayon, dahil sa kay Kristo na tayo, nagkaroon na tayo ng conviction. Kung gumawa man tayo ng masama, iniiwasan natin dahil andito yung ating conviction na kung gumawa man tayo ng hindi maganda, malaala natin na ang Panginoon sa puso natin in person of the Holy Spirit. Nalulungkot siya, nagigilip siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, continue to good works. Dahil pinahawag tayo ng Panginoon ayon sa kanyang habag, ayon sa kanyang kalooban, dahil may purpose siya. Ang kanyang purpose na ipagpatuloy natin ang kanyang ministry dito sa mundo. Dahil nawala na nga siya, kaya tayo magpapatuloy na ipamahagi sa tao ang kanyang forgiveness at kanyang pagmamahal. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sabi ko, itong ministry ko siguro lahat ay sa matanda. Dahil buhay pa itong matanda na ito, pero na naka-reserve na another matanda. Na sabi niya, nandito ka na naman sa akin, pagpatuloy. Pero why tayong i-thank the Lord dahil itong sa matatanda na ito, dahil hindi natin alam ng kanilang buhay, hindi natin alam kung kailan sila kukunin. Dahil nga, 293, itong isa 93 din. Pero I thank the Lord for giving me yung encouragement na i-share sa kanila kung anong kalooban ng Panginoon. Ito nga, hindi naman sa nagkasagutan, nagkaroon kami ng konting dahil nagulat siya nung sinabi ko na sa Maria may anak. Kasi hindi siya naniwala na si Maria may anak. Ang pagkaalam niya, siya ay ina ng Diyos. And I thank the Lord dahil sabi ko, mahirap na itong trabaho ko. Pero sabi ko, siguro ang ministry sa matatanda. Dahil binigyan ako ng oportunidad na ma-share sa kanila kung ano ang pagmamahal ng Panginoon at kung ano ang kaligtasan. Kaya ang sabi ng Panginoon, niligtas kita, hindi ayon sa kalooban mo, kundi ayon sa habag ko sa iyo, para ang ating purpose dito sa mundo pag-continue. Kaya sa ating mga kapatiran, hindi lang enough na tayo ay saved. Continue to good works. Ang good works ay pagpatuloy kung ano ang kalooban ng Panginoon. At hindi ito para lang sa ating sarili, kundi sa mga tao na hindi nakakaalam sa Panginoon. Kaya I thank the Lord na hindi man tayo nararapat, pero pinahabagan tayo at pinili niya before the creations of the world para lang may continue ang kanyang ministry dito sa mundo. Kaya I thank the Lord na pinahabagan niya tayo kahit hindi tayo nararapat. Ako po, Pastor. Kanina nangingiti ako kasi naalala ko, pag nandito si Jared, sabi niya, ikaw na. Nagtutulak kaya. Naalala ko yung sarili kong nag-iisa na lang pala ako. Di ba, Sir James? Ikaw nang tutulak sa iyo ngayon. Para ako lang po ang tutulak sa sarili ko. James chapter 5, verse 8 po. Dapat yung kanyang matyaga, ibayin niyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Siguro po dito po ito po yung verse na ito ay patungkol dito sa patiently o yung patiently waiting sa mga kalooban o sa mga hinihiling natin sa Panginoon. Siguro po sa akin personally, ito yung pinaka mahirap para sa akin ma-practice yung patience. Napapansin ko po pag i-evaluate ko yung sarili ko, parang sabi ko pag nagkakaedad pa lang isang tao, wag na po yung term na matanda kasi medyo masakit. Nagkakaedad, yun na po yung pinakamaganda. Nagkakaedad ang isang tao, umiiksi pala yung pasensya. Lalo na pag may mga bagay na asikaso, may mga bagay na nagiging busy, tapos may mga bagay na pinag-pray na hindi ka agad umarap. Doon na pa-practice yung pagiging patient ng isang tao. That means, yung lagi ini-insist ng Lord sa akin na
anak, be patient. Patient sa mga bagay na hinihiling mo na hindi ko pa binibigay. Parang yun yung laging ini-insist ng Lord sa buhay ko po. Siguro po kung papansinin niyo po, itong pandemic, malapit na po mag-isang taon, di natin alam kung ano mangyayari. During this season po, marami pong nawalan ng trabaho at isa po ako doon. At hindi rin po natin alam kung ano po yung darating pang mga bukas sa mga panahon na ito. Pero sabi nga, parang halimbawa ko po yung buhay ko, parang katulad ng isang parang magsasaka, isang farmer. Diba po yung isang farmer po, makikita po natin na kapag sila ay nagtatanim po, hindi naman agad tumutubo po yung tinatanim nila. Kumbaga, nag-aantay sila ng months, ng buwan, o mga taon para makita nila yung pagod nila na makakapag-harvest sila doon sa tinanim nila. Parang katulad din po sa atin, sa mga pinagpipray natin. May mga pinagpipray tayo na minsan hindi ka agad sinasagot ng Panginoon. Hindi ka agad na binibigay ng Panginoon. Parang doon makikita na kapag dumating yung panahon na ito na yung timing na ibinigay ng Lord, parang yung grant na ng Lord yung prayer natin. Yun yung parang worth it naman, na pag dumating yung panahon na yun, ibibigay ng Panginoon. Worth it naman, kasi habang tayo nag-aantay, sabi nga doon, sa habang pag-aantay natin, napakahirap po kasi maraming obstacle, maraming dumarating na pagsubok sa pag-aantay natin sa mga prayer request natin. Pero lagi po nire-remind sa atin ng Lord na habang tayo nag-aantay sa mga prayer request natin, sa mga hinihiling natin sa Panginoon, maging matatag tayo, maging firm yung faith natin na alam natin na ibibigay ng Lord, parang yun yung magkikip sa atin yung mga promises po ng Lord sa atin na magpatuloy sa Panginoon, magtiwala sa lahat ng bagay na ibibigay niya sa atin. Yun lang po. Ako rin po connected kay Mini. Medyo ko lang po. Yung Luke 10:19. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Tapos sa Mark 9:23, Jesus said, if you can believe, all things are possible to him who believes. Yun nga po yung sa panahon ngayon, kumbaga, ito na naman, parang may darating na naman na lockdown, pero pag prayer natin na pag sana kasi parang inaano ng politician na baka mangyari na naman by next year again na mag-lockdown, and then marami na nang maapektuhan. Ako rin po yung isa rin na apektuhan din dahil nawalan din ako ng trabaho, nakadisokupata, pero Bersidio, yung husband ko may trabaho. Kumbaga, maraming dumadaan talaga sa struggle, sa tribulation ngayon. Pero sabi nga ni God, through prayer, the Lord Jesus Christ give us encouragement. Kaya, pag naka-encounter tayo, kumbaga, pinangahawakan natin yung salita ng Panginoon. Kumbaga, thanks God kasi siya yung ating Panginoon na napakalaki talaga. Kumbaga, hindi tayo dapat magkaroon ng fear, anxiety, kung ano mangyayari sa kinabukasan. Kasi nga sabi niya, enough na yung ibibigay ko sa iyo sa araw na ito, ba't mo pa i-worry yung para sa kinabukasan. Kumbaga, kumapit talaga tayo sa Kanya. Kasi bilang Christian, tayo yung may authority para itanggalin yung fears na to. Kasi yung fear, yan yung mag-aano sa atin magda-down sa atin. So, huwag tayong matakot kung ano yung mga darating na possible na mangyari. Kasi nandiyan si Satan Talagang inaatake tayo. Christian, non-Christian, lahat. Kumaga, walang pinipili kung ano ka, mayaman ka, mahirap ka, kung ano ka. Pag inatake ka, talagang either na malatiye, mawala ng trabaho, or something na disaster sa buhay. Pero iba talaga pag ikaw ay nasa Panginoon kasi pinoprotektahan ka ni God. Pinoprotektahan tayo. Siya yung nagpuprotect sa atin na wag tayong maanuhan ng masama. Kasi nag-guide siya sa atin, iba yung word of God. Kaya nga, napakaganda rin talaga na yung ganito, meron tayong encouragement, edifying, na nagsasama-sama tayo, unity
sa ating FBC. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung church natin talagang ini-encourage ang bawat isa. Hindi yung dahil ikaw ganito ka, ganyan. Wala yung distinction, wala yung discrimination. Kasi, kumbaga may church na gano'n may discrimination Pero sa atin, pantay-pantay. Walang distinction. Walang kung sino ganito, kung sino ganyan. Wala. Kumbaga makikita mo talaga yung love and unity. So ito napaka-importante talaga. So talaga itong salita ng Panginoon, isinasabuhay ng bawat isa sa miyembro sa ating church. Kaya tayo, nabibless tayo ang church natin kasi makikita natin yung blessing natin sa church. Kumbaga hindi tayo nangungupahan. Binigay ng Panginoon na talagang napakaganda ng ating assembly, kumbaga. Kaya nga sabi rin dito sa Psalm 105, sabi niyo, "For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations." Thanks God for His love and word, the living word talaga. Makikita mo ang Panginoon talaga sa ating buhay. Yun lang po. Elsa daw, si Elsa. Si-share din ako lang. At Bonacera Toti, dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi dito, "For we walk by faith, not by sight." Siguro, as a Christian, tayo talaga yung ito na we walk by faith talaga, yung lalakad talaga tayo ng kakapit talaga tayo sa Panginoon na faith natin na nasa Kanya lahat talaga ang paniniwala natin kasi lalo na sa panahon ngayon, maraming distraction talaga nangyayari, lalo higit itong sakit na virus na to, itong COVID na ito, talagang napakalaking distraction ito dahil lalo na sa mga Christian na yung kumbaga sinasabi na talagang nasa Panginoon pero nadidistract pa rin, nandun pa rin yung inaatake pa rin sila ng takot, nakakaramdam ka ng takot. Minsan, mga katulad nga nun, yung mga anxiety na nararamdaman mo, maraming pumapasok sa isip natin. Pero sabi nga dito na lumakad tayo na ang faith natin sa Panginoon ay talagang maging tayo na ano man ang mangyari. Ang gusto lang iparating dito sa verse na to na ano man ang mangyari, talagang kailangan natin kumapit talaga sa Panginoon. Talagang by faith tayo talaga, hindi tayo dapat kailangang ma-distract sa mga nangyayari sa paligid natin. O tayong mag-alala kung ano man ang mangyari. Kasi nga sabi niya, di ba, kung ang mga ibon nga hindi niya pinapabayaan, tayo pa kaya na nilikha niya tayo bilang kawangis niya. Tao tayo na may hininga, may na tayo yung pinakamagandang kinrate niya dito sa mundo. Kaya hindi tayo dapat nag-aalala kung ano man ang mga mangyayari. Lalo na sa sitwasyon ko, minsan madali akong pagka may dumarating kasing mga katulad yan, mga sa araw-araw, minsan hindi natin maiwasan na nadidistract tayo. Minsan nga lang, boleta lang, bigla tayong natutwist na nag-iiba agad yung natin pag nakita natin mataas ng boleta natin. Kaya ang Panginoon talaga ang dapat lagi natin isipin, ang
salita niya. At napakalaking bagay yung mga encouragement ng mga kapatiran. At naniniwala ako talaga na pagka pinag-pray ka talaga ng kapatiran mo, yung lumalakas yung ano mo, napakalaking bagay yon na yung fellowship na ibibigay ng mga kapatiran, yung prayer nila, at talagang naniniwala ako na sinasagot lagi ng Panginoon yun. Dahil alam mo yung naalala ko lang sa buhay ko nung matagal na yun, isisend ko lang no, dahil naalala ko lang na matagal na no na siguro alam ko Christian na ako noon na ano, pero na stumbling block ako dahil nagkaroon kami ng nagkaroon kami ng hindi magandang relasyon ng hipag ko nung time na yon, si Pilma. Nagkaroon kami ng tapos yun yung ginamit ni Satan na nag-stop ako, na hindi na ako nag-attend ng worship. Halos year talaga yon na tapos na alala ko noon si Pastor Dodo at saka si Pastor Frank doon sa bahay na amin noon nung kilalani pa, na talagang nagtataga talaga sila na pinupuntahan nila kami, encourage nila kami, pero talagang antigas yung mga time na yun, antigas ng dibdib ko na hindi talaga ako nag-response o hindi ako, parang antigas-tigas ng puso ko nung time na yun. Tapos ang tagal kong hindi umaten kasama yung pamilya ko na siguro mahigit 1 taon o higit pa. Pero alam mo ang Panginoon talagang hindi siya pumapayag na talagang mahiwalay kami, at dinidinig niya talaga yung mga prayer ng mga kapatiran. Dahil yung isang gabi, alam mo yung naginip ako na naka-circle daw yung kitang-kita ko talaga na nag-circle yung mga kapatiran. Ang maliwanag lang na nakita ko doon, si Pastor Dodo at saka si Sister Norma, sila lang yung maliwanag ang mga mukha doon na. Tapos, yung nasa gitna ako, then yung suot ko pang pajama, parang totoo talaga kasi dahil yung natulog ako, yung pajamang suot ko, yun din yung nakita ko dun sa panaginip ko. Kaya nung nagising ako, umiyak ako, parang totoo yung nangyari na gano'n na nagdadasal daw sila hawak kamay. Yun yung time na bumalik ako na talagang nilunok yung pride ko, na umiyak talaga ako. Doon pa yun sa bahay Labili noon na sabi ko, patawag Panginoon, sabi ko gano'n. Sabi ko, maraming salamat sa mga kapatiran na nagdadasal sa akin para bumalik ako ulit. Kaya dasal ng mga kapatid ay hindi natin dapat nilalang o binibiro dahil dinidinig yun ng Panginoon. Dahil kung ako lang, hindi ko talaga paninindigan ko na hindi na ako babalik. Pero yung panaginip na yun yung nagbigay ng gusig sa akin na bumalik ako talagang umatin ako one Sunday, sinama ko na yung mga anak ko, mga bata pa sila DJ. Talagang doon ako pumunta doon kinabili dahil doon pa noon yung yung worship namin doon pa yun sa Bayan Labili. Kaya pag-akyat ko, sabi ko kung ano man ang maging reaksyon nila, talagang hihingi ako ng tawad. Pero alam mo yun, yung pagpasok ko pa lang niyakap, nakaagad ako ni Pilma, then umiyak na doon kami sa kusina. Yung naramdaman ko talaga na yung pagmamahal na nagpatawad ako, parang ang sarap sa pakiramdam din. Yun nga yung sabi nga ko na
may mga bagay na kinikimkim ka dito sa dibdib mo, maraming mga placing na hindi niya babarahan niya lahat yun, hindi niya ibibigay sa iyo, hindi kanya pagpapalain. Pero magmula nun, yung blessing ng Panginoon, talagang natanggap ko rin naman mula sa mga anak ko, sa asawa ko, naging Christian si Hector, nagtumanggap siya sa Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon at nandun yung faith na binigay niya sa akin para mag-continue sa hanggang ngayon. At maraming salamat sa mga kapatiran na ipinagdadasal kami at purihin din talaga ang Panginoon. At binigyan niya ako ng humbleness na yun lang po mga kapatid. Maraming salamat. Tita Bilya daw. Walang Hindi sound. narinig. Walang sounds. Hindi ka marinig. Yan lang ko. Ang baka volume. Dahil. Iya. Walang sound. Nakamute siya. Hindi, walang din na siya. Hindi siya nakamute. Wala, hindi mo nakamute. Baka yung volume. Ayun o. Nakamute kami. Hindi kami walang alam yan. Wala talaga. Nakamute na oh. Buksa ayan. Okay na? Wala pa rin. Baka hindi mo nabuksan Ano, doon. labas ka muna tapos pasok. Ulit. Ako nga try. Baka bubulol-bulol na naman ako. For the next time, okay? Tagal ko na rin di ako sure. May babasahin na ako dito na ano. Title kasi nito is We Bring God Glory by Telling Others About Him. God doesn't want His love and purposes kept a secret. Once we know the truth, He expects us to share it with others. This is a great privilege introducing others to Jesus, helping them discover their purpose, and preparing them for their eternal destiny. The Bible says, as God's grace brings more and more people to Christ, God will receive more and more glory. Para sa akin, dito sa pakitindi ko, ay din natin kailangan pwede itago ang salita ng Panginoon or tayo lang mag-share. Kasi isa lang dagdag ko, matagal na rin to, na-share ko rin to once noon, na naalala ko kasi maraming youth dati eh. Naalala ko rin noon na nakaroon ng mga appointment, nakaroon ng schedule para mag-share ng salita ng Panginoon. Pero, may late. Katulad nga sabi ni Ate Eileen, ni Melody, na kailangan natin on time. Kasi tayo nga ang nakakilala sa Panginoon, dapat lagi nasa on time. Kasi hindi kailangan yung mga bisita or mga iniimbita natin na sila mag-aantay sa atin para magsimula ang Bible study. So, kailangan tayo lagi dapat priority na lagi nasa oras ang dating. Kasi, paano naman kasi ang iba ng mga bisita na dumating sa tamang oras, kunwari usapan is alas 4, at mga bisita alas 4 andun na, at yung iba wala pa rin ng mga believers na nag-invite sa kanila, wala din, useless din, di rin magiging like, hindi affected, ganun. Wala silang kasi sasabihin nila, ano ba yan, silang nag-invite, tapos sila din naman ang late. Kailangan gawin natin, lagi na sa oras, dahil disiplina nga, yung sabi na, disiplina, kailangan natin disiplina, kailangan talaga natin ng Panginoon. The reason din na para sa akin sa ko dito sa Bible study natin every week
Isa kasi Bible sharing kailangan din natin bawat isa sa mga kapatiran dahil minsan nadadapa rin tayo sa mga problema, minsan pagod tayo, walang encouragement na binibigay. So itong purpose din ng Bible study natin every week ay mag-encourage sa bawat isa, encourage one another, pray one another, yun nga sa nakasulat sa Matthew. And kailangan ito din, hindi lang din sa mga kaibigan natin na nakakasalubong natin o kaibigan natin personal, na nasisira natin ng salita ng Panginoon, pamilya. But isa kasi dito sa nabasa ko dito sa book na to, na bakit nung araw kapanahonan nila Moises, kapanahonan ng 12 apostles, pupunta sila sa Judea, pupunta sila sa Rome, pupunta sila sa Greece, naglalakad lang o di kaya sasakay lang sa bangka pag tumawid sa tubig. How about ngayon na tayo ay may mga electronics na tulad ng social media, may sasakyan na tayo, pupunta sa church, pupunta sa meeting, kung saan. Bakit ang social media lagi natin pinupost sa Facebook na mga ginagawa natin ngayong araw, ginawa natin kahapon, may ginawa tayo ngayon, nagluto tayo, ay nasugatan ako, ayun lagi napopost natin. Pero bakit di natin gawin na pag nag-share tayo, ito nga yung purpose ko, hindi ito pera. Pinag-uusapan na gusto kong maging dumami yung subscriber sa channel. Wala akong pakialam doon kasi hindi yun ang attention ko. So, ang attention ko lang, itong ginagawa natin, gusto ko lang din i-share sa mga kaibigan sa Facebook. Kasi marami tayong mga kaibigan sa Facebook na mga unbeliever. Instead ito, pag na-record ko, pag na-upload ko, maano rin nila yung mga testimony natin bawat isa kung paano tayo binago ng Panginoon, kung paano ang pagmamahal ng Panginoon na nag-work sa buhay natin. Yun, isa rin na papakita natin yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila, na kung paano tayo binago at minahal ng Panginoon. Kasi kung noon ay ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, mula pinanganak tayo, andun dyan ang Panginoon sa atin eh. Kumakatok na sa puso natin hanggang bubuksan natin siya. Kaya bigyan din natin ng Panginoon ng opportunity, ng priority sa buhay. Kasi ang Panginoon, tayo ang priority. Importante tayo sa Kanya kasi siya ang nag-create sa atin. So bilang isang ama, bilang isang creator, kailangan bigyan natin siya ng priority kasi hanggang ngayon buhay pa rin tayo. Hanggang ngayon, andito pa rin tayo kahit nasakit na tayo ng pagsubok. Marami sa atin na walang problema. Maraming walang trabaho. So, andyan pa rin ang Panginoon nag-guide sa atin, nagpo-provide pa rin ng mga pagkain natin sa araw-araw. At, and last, naisip ko nga, sabi ko, paano na lang siguro kung walang pamilya ko dito at ako na lang mag-isa at ganito ang naging sitwasyon, wala akong trabaho. Siguro hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung saan ako lalapit. Siguro, nanglilimos na lang ako dyan sa labas para mayroon na makakain araw-araw. Pero hindi. Andyan pa rin ang Panginoon na nagpo-provide kahit andyan ang pamilya ko. Malaki pa rin ang papasalamat na kahit pa paano hindi tayo pinagbabayaan ng Panginoon, kahit ganong kahirap. Gusto ko lang ibigay ang itong verse para matapos na. Isaiah 43 verse 7. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. And lastly, 1 Corinthians 12 verse 9. To another faith by the same Spirit, to another gift of healing by that one Spirit. Yun lang. Kaya kailangan natin na encouragement para sa bawat isa kasi alam natin na malaki din ang circumstances na hinaharap natin ngayong pandemic.
Ano pa? Hindi pa rin marinig. Ayun na. Nag-iikot. Patay mo na. Wala magsumbit eh. Hindi, ano, kasi Ayan, okay na. kasalanan kita. Nakinig na? Okay na po. Okay na, okay na. Dito sa nasa cellphone ko kaya nga kaya nga ano eh, nag-ano yung ano namin, internet namin mula pa nung kwan. Yung mahina. Ha? Pwede, okay na. Go ahead. Saan? Dito? Ah, Okay. Ang sarap naman yung mga narinig na mga encouragement na mga verses sa inyo. Pero una sa lahat, bago ako magbigay ng verse, gusto ko muna magpasalamat sa pagkakataong ito kasi yung na-miss ko rin naman yung fellowship natin dito sa Zoom. So, I pray na sana ituloy-tuloy na ulit yung pag-attend ko. Although, hindi naman po ako nakalimot dahil bilang isang Kristiyano, hindi mo dapat ka magpatuloy na kahit na anong dumarating sa buhay, dapat na we have to continue trusting and we have to continue our faith. So, una sa lahat is gusto ko magpasalamat sa mga prayers ninyo nung Wednesday. Salamat sa inyong mga brothers and sisters na yung pinag-pray natin tungkol sa pamilya ko sa COVID na ito, sila ay na-affected. But salamat sa Panginoon kasi it was a great prayer request and yung answer ng Panginoon is hindi niya kaagad. Salamat sa Panginoon kasi lahat ng mga na-subtest ng mga kapatid ko, mga pamangkin ay negative naman. So, napaka powerful na talagang prayer. Ang prayer bilang nananalig sa Kanya. At yun nga, sabi nga na praying without ceasing. You have to pray continually kahit na ano man yung mga pagsubok na dumaan sa ating buhay ay dapat yung maging matatag tayo, dapat na magpatuloy tayo. Katulad nga yung sarap din yung yung Miyerkules nung kay Brother Ronald ay Gerald na tumakbo. Patuloy lang tayong tumakbo. Kahit na madapa ka na, ano pa rin, gumangon ka pa rin. Kasi, kung nadapa ka, hindi ka na makabangon, ayun na yung bang parang wala ka ng pag-asa. Pero bilang nananalig sa Panginoon is kung nadapa ka man, isa o dalawa, hanggang tuloy pa rin na pilitin natin gumangon. So, yun nga na we have to continually lumakad at patuloy na kapag yung pananampalataya natin. So, meron akong verse dito ng sabi niya dito sa Psalm 37:4. Magkaroon ka ng kasiyahan sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso. Ako sa Jeremiah 29 verse 12, sabi dito is, kung magkagayon, tatawag kayo sa akin, lululog kayo at manalangin sa akin at dilingin ko kayo. Yung napaka-ganda ng verse na ito para sa akin kasi talaga naman na nung nabalitaan ko yung tungkol sa pamilya ko na gano'n, yung pang parang
nag-alala din ako kasi hindi rin natin maiwasan na hindi mag-alala sa mga pamilya natin sa malayong lugar. Hindi na natin sila kapiling, hindi natin sila kasama, pero sa pamamagitan na lang nun yung sa teknolohiya ngayon na maano mo lang na makakausap mo sila o magkakaroon ng communication. Ganun din yung faith natin sa Panginoon na yung ating komunikasyon sa Panginoon at relasyon natin sa Panginoon ay hindi natin kailangan yung gadget para tumawag sa Kanya. It is a free. Hindi mo sasabihin na walang antena, hindi yan makakarating sa pandinig ng Panginoon, pero naririnig niya lahat yung mga kahilingan natin. Yun nga sabi nga ng mga iba na we have to wait patiently. Oo, bilang Kristiyano minsan, gusto natin kasi sugito. Pero para sa akin na marami akong pinagdaanan is talaga lang na you have to wait patiently dahil ibibigay niya rin yun sa tamang panahon. Yun lang, kailangan natin na magpakumbaba, kailangan natin yung pananalig at pananampalataya at yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi kung wala kang pananampalataya, ay ibig sabihin is yung relasyon mo sa Panginoon ay hindi tunay. So, para maging katunayan is para magkatotoo at yung relasyon mo sa Panginoon ay tunay, ay yung pananampalataya mo ay tapat ka. Tapat yung pananampalataya mo sa Panginoon. So, sa mga naranasan ko is talaga naman na ako'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit na minsan, nandiyan yung hindi natin maiwasan yung doubt, yung takot, but then magkakaroon ka ng calm kapag naalala mo yung pangako ng Panginoon na yung hindi ka iiwanan, hindi ka pababayang magpakailanman. Parang muto ko na yun na yung verse na yun na sinasabi ng Panginoon na I will never leave nor forsake you. Sabi doon, kaya pasalamat talaga ako sa Panginoon. Isa pa, yun nga, sa mga nangyayari ngayon, maraming mga walang trabaho sa COVID na ito, hindi natin alam kung kailan magtatapos, hindi natin alam kung kailan magiging normal ang lahat. Pero alam naman natin lahat na hindi tayo pababayan ng Panginoon. Minsan, nandiyan yung pagaya ko na, oo nga, pumapasok ako, pero ang hirap naman din yung magreklamo. Dahil nga sabi niya doon na binigyan ka ay mayroon ka na ay nakabalik ka na nga ng trabaho tapos magreklamo ka pa. Kaya hindi ako para bang natatakot ako magreklamo kasi alam ko na may plano ang Panginoon na kahit na mula nung July hindi pa kami binibigyan ng sahod ulit. Pero sabi ko marahil naman naiintindihan namin yung sitwasyon, pero pinagpipili pa rin namin na yung amo namin is naiintindihan niya naman kung ano yung mga pangangailangan namin. Pero ang ano lang doon yung pinagdarasal ko na lang sa Diyos na sana'y magawa niya ng paraan na maibenta niya yung kanyang hotel para lahat ng kanyang mga obligasyon ay mabayaran niya na pati na kami. So, ang hirap yung ganun na sitwasyon, lalo na dito wala ka namang matatakbuhan na kung meron ka pang kailangan, whatever. Pero alam ko naman na nandyan na minsan yung mga kapatiran sa churches handa naman tumulong. Nagpapasalamat ako kasi nararamdaman ko yung pag-ibig nila na sila yung nagsasabi na kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Sasabihin nila dahil sinasabi ko yung mga problema ko, pero hindi ko, yung bang parang
kasi blessing sa akin kasi may mga pamilya ako na katulad ninyo pero na naiintindihan yung mga ganun na mga sitwasyon pero hindi pa naman yung hindi dahil sa awa ng Diyos naman is nakakaraos pa naman kami. At nandiyan pa rin yung mga biyaya at mga blessings na pinagkapalog ng Panginoon kasi nga yung panghawakan mo lang yung mga salita niya na maging faithful talaga sa Kanya at yun nga na patuloy lang na kumapit, patuloy lang magtiwala sa Panginoon kasi kung ikaw ay hihiwalay o ikaw ay mawawala sa paningin ng Panginoon ay malaking mawawala sa iyo. So ang pinagdarasal ko lang na naway patuloy na sana maging normal ang lahat dahil marami na ngayon ang mas lalong lumalala yung sitwasyon ng mundo. At sabi ko na lang minsan, sabi ko sa sarili ko, we are now in the last days. So, yun, nakakatakot nga lang isipin dahil marami pa rin yung mga tao na hindi naniniwala na sasabihin nila na God is not exist. Pero, sana naman ay maliwanagan sila na hanulin nila yung katotohanan, malaman nila yung katotohanan, kaya yun lang ang ko na hindi ganun kadali minsan. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, dahil kung i-compare ko yung nangyayari ngayon sa sarili ko na hirap, yung mga sakripisyo o naman yung mga na-experience ko sa pagkakataong ito, i-compare ko yung sarili ko yung nagawa ng Panginoon sa akin, kung paano niya ako liligtas sa aking kasalanan, dapat ko rin magsakripisyo, katulad ng pagsakripisyo niya sa akin. Kaya salamat sa mga salita niya na siya ang nagbibigay ng lakas araw-araw at yun lang talaga naman ang pinanghahawakan natin sa yung pagkakaroon ng encouragement ng bawat isa para sa ganon ay mas lalong lumago at mas lalong mapatibay at marami pa tayong matutunan tungkol sa kanyang mga salita. So, maraming salamat sa mga kapatid at sa pagmamahal ng bawat isa na may magpatuloy, yun nandyan yung pagmamahal ng bawat isa sa atin at patuloy ng unity sa ating church ay walang sino man na makapaghihiwalay yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon kasi kung hindi tayo maging matatag sa Panginoon ay mas delikado yung buhay natin. Kaya naman yung mga darating pa, at least alam na natin na tayo ligtas dahil sa pamamagitan ng Panginoon at ligtas tayo dahil sa kanyang dahil linigtas niya tayo sa kadiliman at binigyan tayo ng liwanag, yung mga salita niya. Kaya salamat sa gabing ito, salamat sa inyo. Ulitin ko salamat yung request natin and salamat sa Panginoon sa oras na ito. Yun lang. Salamat. Amen. Okay, sa aking last. Psalm 56:3-4. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at iwala. Pangako niyang binitaway, iingatan ko ng lubos. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Gaya nga ng sinabi ng iba, sa panahon ngayon, sa lumaganap na virus, hindi natin maiwasang matakot dahil hindi natin alam yung nakasalamuhan natin o yung nakasabay natin sa bus, paborito, o may isa na pala doon na positibo. Kaya ang sa atin lang ay huwag tayong matakot at magtiwala lang tayo ng lubusan kay Jesus. Dahil itong nangyayari ngayon sa atin ito ay gawa ni Satanas.
Kaya ang sa akin lang, tiwala lang tayo sa Kanya. Yan lang po. Psalm 100 verse 4, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. Inumpisahan ko na rin magpapasalamat sa Panginoon na hindi humihingi. Because I was blessed by John Franco one time na nag-fasting siya. Habang kami kumakain, sabihin niya, isara mo ang pinto. At sabi niya, nag-fasting siya. So, ang sa akin lang, papasalamat, hindi humihingi. Yan din ang sabi ni Melody. Natutunan din nila sa eBay. Sinubukan ko. Pasalamat lahat, pati yung mga problemang binigay sa Panginoon, pasalamatan. Eh, laking tulong. Kagaya ng isang magulang na yung isang anak ay humihingi. Paminsan nagagalit ang magulang, ba't palagi kang humihingi? Once man lang sabihin ng anak, salamat na binibigay. Ganyan din ang Panginoon. Kahit ibibigay niya, kung hindi pa niya ibibigay, magpapasalamat na sa kanya mga bagay dapat niya ibibigay. Isa din itong share ko nung about Trinity. Yung apartment nila sa Reyna dati sa Canirejo, ang liit lang. Pag nag-uuwian na, ayaw pa namin tumayo. Gusto pa namin yung sabik na sabik kami paglinggo na makasama yung bawat Christian. Hindi na lang dapat, uwi na kayo, hindi pa. Gusto pang andon pa kung gusto pa lang doon pa matulog. So, iba ang kapatiran. Dahil kahit na may nag-invite sa amin na party, hindi kami natutuwa doon. Doon kami, dahil si Pastor Frank, dati akong napupunta doon, kahit maliit lang, we have a much blessing sa bahay na yun. And may tubig. Ito lang, papasalamat sa Panginoon dahil sa mga bagay na ibibigay at hindi pa niya ibibigay. Yan lang. Kahit may ako ay Panginoon. And gusto ko lang ipalap po yung sinabi ni Norma na pasalamat. Totoo yan dahil nasa alaalami yung yung binuhay ng Panginoon sa Lazaro. Hindi siyang humingi kaagad. Ang ginawa na pasalamat sa Ama dahil lahat ay pinibigay bago niya binuhay si Lazaro. Bago siya humingi, first, nagpasalamat siya na lahat ay binigay sa kanya. Yan ang sinabi ni Norma na huwag kayo hingi ng hingi dahil noon din parte yan dahil sabi ng Panginoon, present your request and petition. Pero I mean, sabi nga ng Panginoon, hindi nyo patinikab yung inyong bibig, alam ko na ang kailangan nyo. Pero yun nga, sabi, nagbigay ang Panginoon, Jesus ng example. Bago siya humingi, nagpasalamat muna siya. Kaya this is a good example na i-follow din natin. Pasalamat bago humingi. Okay. Well, ito yung lagi kong sinasabi na this is a very important thing. Una yun sa message ko na importanteng appointment natin ito. No? May mga appointment lang tayo. Tayo nga may appointment dati o kahit ngayon, may appointment tayo sa postura. Alas 5 pa ng umaga, nandun na tayo, nakapila na para mamauna. No? Alas 5 ng umaga. Pero ito yung pinakamagandang appointment natin. Importanteng appointment. May appointment tayo sa Panginoon at yun ang dapat nating sundin. At kailangan maaga pa rin tayo para hindi tayo ulit. No? Isa dito sa paraan, kung sinasabi
sabi ko na magbibigay ng encouragement, we have different experiences sa salita ng Panginoon, and then we can share together. No? And then we can feel may mag-share na nalulungkot, may mag-share na umiiyak man, may mag-share na nagagawa, and we have those kind of feelings, kind of pagmamahal, ang concern ng bawat isa. Guys, so again, salamat sa inyo lahat at we really have a very blessed night sa mga verses na i-share natin at makikita natin na ang Panginoon ay kumikilos sa anumang paraan in any circumstances sa buhay natin. And importante ay sa kanya ang papuri. In fact, ito din ang isang bagay na dapat ating matandaan. Psalm 86, verse 11-12. Sabi niya dito, Psalm 86, verse 11-12. Sabi niya, teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. And I give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. Okay? Yun ang dapat nating sundin ang way ng Panginoon. And then, that He will be glorified. His name will be glorified. Lahat ng ating ginagawa, yun ay papuri sa Panginoon. At a very special appointment, a very special night para sa atin, or a very special day, yung ating Sunday worship. Kaya wag na ulitin ko na an encouragement sa lahat o yung iba pa natin mga kapatid. We can also contact them, tell them or remind them. Ito yung pinaka-importante na tayo tipon-tipon dahil alam natin na ang ginagawa natin dito ay we are lifting up the name of God and we are giving Him all the glory and all the praises. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, siya ang nakakalam. At yun ang ating pananalig sa Kanya. Okay. Dalawang volunteer to close in prayer. And isa pa? Jerry, okay. Jerry Rodrigo. Panginoon, maraming salamat